Good day everyone. Okay, ito po yung aking tuna box na ginamit sa hydroponics. Ayan, dahil po may butas na siya, nirecycle natin siya at gagawin natin siyang pot o taniman na ng halaman using ng medium ng soil. At para po mapuno natin yung ating pong tuna box, ito po, nilagyan natin ng mga lagayan ng itlog, egg tray at karton. Kasama na rin po yung mga kahoy. Yan, and as you can see, pinamamahayan na ng mga millipede. And then, nilagyan din po natin ng mga damo, yung pinagdamuhan po. At tapos lalagyan din po natin yan ng ito. Yung pong ating pong mga abo at uling na ating pong kalan na dikahoy. Yan, sasama po natin siya as mixture po sa ating pong pagpuno na ito pong ating pong pot para mataniman po natin ng mustasa. Yan, at mamaya pupunin natin to, lalagyan din po natin ng ipa at topsoil. Okay, ito po yung topsoil. Dito po natin, ito po yung kukunin natin na pandagdag na panlagay po doon sa ating pot. Maganda po kasi yung topsoil dahil yan ay waghag na. At the same time, yung po mga vermicast, dahil po pag maulan, umaangat po dito yung mga bulate, naiiwan po yung dumi at nadudurog po. Kaya pansinin nyo ho, maganda po yung lupa niya kumpara po doon sa pinakang ilalim na medyo buo na siya. And medyo maitim-itim po yung topsoil. Kaya ito po yung atin ilalagay. Topsoil. Okay, buhos po natin dito ngayon yung topsoil na nakuha natin doon po sa ating pong lupa pandagdag. And then kukuha po tayo ngayon ng composted na ipa. Ito po yung ating composted na ipa. Dalagay po natin doon sa ating pong potting mix na pampuno doon sa ating pong pot para aerated po properly, hindi po mag-compact yung ating pong lupa. And maganda po rito, composted na siya, kaya yung pong nitrogen ng hala ng lupa natin hindi na po niya kukuhanin. Yun po yung difference kapag composted, yung nitrogen content ng ating pong lupa hindi na po nakakain. Okay, buhos na po natin dito sa ating pong tuna box. And one more po ang ilalagay natin dahil meron tayong available na coco peat. Lagyan din po natin siya ng coco peat. Okay, ito po yung coco peat natin. Ang purpose naman po ng coco peat para po mag-retain ng moisture sa ating pong potting mix. Kaya lalagyan din po natin siya ng coco peat. Yan, isang balde uli para po medyo marami-rami. Okay, buhos na natin yung ating coco peat dito sa ating potting mix. And then mix na po natin yan para maging may ready na po natin ng ilang araw. After po ng ilang araw, pwede na po natin itong taniman. At kung kukulangin man po yan, dadagdagan lang natin ng garden soil or topsoil. Yan po ang isa sa mabisang paraan paano po ba natin mapupuno yung ating pot na ginagamitan ng iba't iba pong medium para na sa gayon maging maganda po yung tubo ng ating pong halaman.